Okay, so discuss naman natin tong um, topic under standard materials, specifically and simple stresses. So we have three types. Simple stresses, meron tayong axial stress, shear stress, bearing stress. So in this case, dalawa lang consider natin. Axial and bearing. Okay, so an axial load P, ayan, as shown, is supported by short steel column. So steel column, wide flange, as shown in the figure. So the column has a cross-sectional area. Ito may area daw to. Lagay na lang natin. There's an area. Ito yan, yung area ng I-shape yan ha. Yan yan. Yan, I-shape. Basta yan. Area ng I-shape or wide flange ay area ng column na lang. 14,500 square millimeters. If the average normal stress in the steel column daw, ito, normal stress na ito, must not exceed 75 megapascals. Yung symbol ng stress, normal stress, yung pangalan nating sigma, yan Greek letter. Must not exceed, so less than or equal to 75 megapascals. Ganun lang. Then determine the minimum required dimension A so that the bearing stress, ito yung bearing stress between the base plate, base plate and yung concrete slab, ito. Okay, so yung bearing stress kasi for the contact pressure. So ito yung gagamitin natin na area niyan. Yung sa normal stress, yung area lang din ng column. Yun lang yung nakatouch di ba? Perpendicular. Ganun lang. Okay, so para dito, ayan, the bearing stress, sigma B naman natin yan. Sigma bearing stress. So bending kasi ginagawa nating FF flexure para di sila magkaparehas nito. Mauna sa bearing eh. First topic yung bearing eh. Saka pa yung flexure eh. So nakuha niya na yung B. So bearing stress between the base plate and the concrete slab does not exceed ulit. Okay. Should not exceed 8 megapascals. So assume BI. Ito may value pala si B. 420 millimeters. Ganun. So ang hinahanap, anong ulit? Minimum required dimension. Okay, minimum required dimension. Minimum yung masasatisfy. Okay, minimum required dimension A so that the bearing stress in the between the base plate and the concrete slab does not exceed 8 megapascals. Ayun. So syempre, wala pa anong pa natin si P, di ba? So yun yung reason kung bakit dito buo yung area and buo yung may binigay ka rin na stress para makuha mo yung force P. And yung force P na yun, gagamitin mo para sa bearing stress. So ganyan yung ganyan yung flow kapag ganitong tanungan madalas. Yung isang required, makukuha mo sa unang condition para masatisfy mo yung second condition. So again, for normal stress or any stress lang naman to, force over area. Force P over area. Yan. So ito na yun. 75 megapascals. Should not exceed naman daw eh. So pwede nating isagad na siya sa 75 megapascals. Then ang force P, yun yung unknown. Megapascals yan, Newton per square meter, di ba? Square millimeter rather. Over area, 14,500 square millimeter. So Newton per square millimeter. So Newton dapat to per square millimeter. And then we'll have a value of P. Pwede to maging situational. Pag lumalabas to sa boards, parang lumabas na yung ganitong tanungan sa boards. Ayan, so that is just 75 times 14,500. Naka-newtons yan. Gawin kong kilonewtons. Engineering notation lang. 1,087.5. 1,087.5. Okay? Kilonewtons. Pero yung kilo, gagamitin ko pa rin yan eh. Ayan yung pinagagamitin natin para sa bearing. Sigma bearing naman ay force over area. So still, gagamitin mo yung force P. Pero ang area na nun ay area na ng base plate. Area na ng base plate. Yung may contact lang sa concrete slab, 'di ba? Yan lang naman. Yan lang yung may contact nila. Kaya bearing pressure, bearing stress, bearing area ang ginagamit natin. So area ng bearing, area ng for bearing.
So, sigma bearing natin must not exceed 8 megapascals ulit. So, pwede nating isagad yan. Then, force P, meron na tayo, 1,087.5 kilonewtons. Gawin ko ng times 10 to the third tong kilo. Para naka-newton per square millimeter ulit ako. Ayan. So, ang area ng ay A times B lang naman. Area ng bearing. Bearing area natin, A times B. Or simply, 420 times A. Ayan. Masasolve na natin si A. Ano dapat value niyan? Take note that itong value na to ay naka-Newton. Naka-Newton. So, that is just what? So, para masolve si A, answer divided by A times 420 na lang. Diba? So, masasolve na sa A niyan. And 323.66. Exact. Ito yung critical lang sa boards eh. 323.6. Yun yung final answer natin. Pero, what if hindi yun makikita sa choices? Kundi, mga whole number. Okay, store natin to sa A. Ganito kasi yan. Ito, wala siyang effect dito kasi wala namang ano dun, di ba? Wala namang A dun. Di naman considered yung sa base plate natin dun. Dito lang yan sa bearing. Kapag sinubstitute mo yung force, dapat lagay ko ngayon sa F. Store ko sa F yung force. Ayan, force over area. Pag sinubstitute natin tong mismong 323.66, lalabas na 8 talaga. 420 times A. O, diba? 8 megapascals. So, yun lang yung maximum niya. So, ang tanong, i-increase mo ba to o i-decrease? Pag sinabukan natin, sabihin natin, ano yan, kahit may isip mong round down yan, sabihin natin, napalabas mo, 323.1. Gagawin mo ba yung 323? Pag ginawa mo yon, papalitan mo yung A ng 323 lang, ano mangyayari? 8.01 na yung stress mo, lumampas na siya sa allowable. So, kahit konting decimal lang yan, diba? Konting decimal lang yan, lagpas na siya sa allowable, di na yun, di na goods yun, unsafe na yun. Pag naman nga sa allowable, critical na eh, lumampas. So, kaya, ito lang yung palatandaan dyan. Kapag nasa denominator, okay, then ang allowable mo is stress. Baga nasa denominator yung required mo, say areas, mga ganyan. Unit of area or mga dimension. So, pipiliin mo lagi yung mas malaki. Round up ka lagi. Kasi, pag malaki yung denominator mo, liliit yung buong fraction, di ba? So, kaya ang gagawin natin, at least 324. Pwedeng mga 325 kasi for design, ginagamit mo yung 324. Di ba madalas multiple tayo na 5 or 10, di ba ganun? So, 324, kaya most nearly gives. Ito na lang, 324 mm. Ganyan siya sinasagot. Okay, and that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.